Hi guys, ako si John, 15 years kidney transplant. Ngayong video na to, ang pag-uusapan natin, syempre, ano pa ba, kundi sa medical assistance. Hihinaan ko lang yung boses ko kasi natutulog yung mga bata. At kailangan ko na rin magawa tong video na to at ma-upload agad para makapunta agad kayo sa pinuntahan ko para magpasa ng medical assistance. Anyway, marami nagsasabi sa akin na hindi na daw pwede magpasa sa ganito, hindi na raw pwedeng magpasa kasi wala ng pondo. At may nababasa rin ako sa social media, sa mga comments sa akin, kesyo yung kapwa pasyente, sinasabihan yung isang pasyente na wala na medical assistance. Tapos, yun, syempre, ang epekto nun sa isang pasyente, mawawala na talaga ng pag-asa, di ba? Ngayon, sa video na to, disclaimer lang din medyo mahaba to, pero makakatulong po sa inyo. Itong video na sasabihin ko sa inyo is applicable para sa medical assistance, sa gamot, and sa burial, sa mga laboratory, and also sa mga sa mga referral. Itong video na to, i-upload ko agad. Wala nang effects, wala nang edit-edit. Pag-shoot, upload. Kasi ang importante naman sa atin dito yung information na ibibigay ko sa inyo. Anyway, hindi ko na mapapatagalin to. Sisimulan na po natin. Ngayon, marami nagtatanong sa akin kasi nag-post ako kanina sa Blue App ko regarding sa medical assistance sa AXIS party list and also kay Senator Erwin Tulfo. Yan. Tama po kayo kay Senator Erwin Tulfo tsaka sa AXIS. Kasi maraming mga nag-fake news na hindi na daw pwede magpasa ng assistance kasi wala na raw pondo, sarado na daw. Nagpunta ako kanina doon. Ang date po ngayon is November 21. Ayan, para po makita nyo, ang date po ngayon ng cellphone ko is, ayan, Friday, November 21. Kita po ba? Baka sabihin nyo kasi marami na naman kasi magagalit sabihin, joke lang yung mga sinasabi ko. Ngayon, itong video na to, wala pong pilitan. Kung panoorin nyo, okay lang, okay. Kung hindi, okay lang din. Ito pong video na to, para po sa mga willing lang at gusto na magkaroon ng guarantee letter at saka ng medical assistance. Ngayon, saan na matapos yung video? Kasi, sulit naman yung panonood nyo. Tatlo ang pwedeng mangyari dito. Yung isa is referral para sa DSWD. Yung isa, gamot sa Mercury. Tapos yung isa naman, guarantee letter sa mga specific hospital, lalo na sa mga government hospital. Ngayon, ang tinutukoy ko po dito is yung nakuha ko po na medical assistance, una-una kay Senator Erwin Tulfo. Sisimulan natin sa guarantee letter. Since ako, pasyente po ako ng NKTI, doon po ako nagpapagamot, doon ko po lahat nire-request ng mga medical assistance ko, lalo na po sa gamot. Ang taba ako dito Ngayon, nakakuha po ako ng guarantee letter. So, para maniwala po kayo, ito po yun. Papakita ko sa cellphone ko At pinost ko na rin naman to. Ayan 10,000 pesos worth of guarantee letter naka-address po sa NKTI Hospital. Kung gusto nyo kunin yung code, kunin nyo na kasi nakuha ko na po lahat to. Ngayon, ano ba ang requirements dito kay Senator Erwin Tulfo? Alam nyo, bago ko pala sabihin to, sana nakikiusap ako sa mga pasyente dyan. Kung magbibigay kayo ng information, sana yung totoo. Kasi kawawa po yung mga pasyente. Ngayon, ang requirements po para sa para sa gamot, para sa medical assistance po na sa ospital. Ngayon, ako kasi pasyente ng KTI. Tatanungin niyo muna kung kung yung ospital niyo ay tumatanggap ng guarantee letter galing kay Senator Erwin Tulfo. Ang requirements po dyan, unang-una po sa lahat, is yung reseta. Kailangan po yung reseta is updated at least 3 months po. 3 months. Ngayon, next naman is yung clinical abstract or medical certificate. Kahit naman, clinical abstract. Yan. At least 3 months po. Updated din. And also, kailangan din po ng quotation sa ospital kung saan yung kukunin yung gamot. Updated din at least 3 months. Next po, valid ID, tsaka barangay indigency. Yun lang po yung kailangan. Tsaka po syempre, ano pa ba, pag may hinihingi pa, dapat kumpleto po kayo.
Yun po yung mga requirements na sinabi ko sa inyo para po sa guarantee letter kay Senator Erwin Tulfo. Kung magtatanong kayo kung original ba o Xerox, Xerox lang po ang hinihingi nila. Yan, photocopy lang po ang hinihingi nila, basta updated po. Pagpunta nyo doon, pifill up kayo ng form, merong letter doon, pifill up nyo yung mga information doon, tapos i-interview na po kayo. Then, nakuha ko yon siguro almost 1 month din. Medyo matagal din. Yan, di ba? Kaya kung napapanood nyo itong video na to, mas maganda kung magpasa na kayo. Kasi, baka kasi maubusan na rin ng pondo or mag-cut off na sila. Mas maganda ako pumunta kayo na maaga para hindi kayo maubusan ng slot. Pero nagpunta ako doon, meron pa, konti lang din naman ang tao doon, di ba? Next naman, nakuha ko siya ng 1 month. Guarantee letter po. Sunod naman po yung nakuha kong gamot na 1,000, worth 1,000 pesos na gamot sa Mercury Drug. Yung ibig sabihin nun, since nandun na rin ako sa office ni Senator Erwin Tulfo, syempre andun na rin yung AXIS. Nagpasa na rin po tayo doon. Syempre, andun na, 2-in-1 nga, di ba? 2-in-1. Ngayon, ang requirements lang naman doon, sobrang dali lang. Medical certificate or abstract, photocopy, updated at least 3 months. Prescription, reseta, photocopy, updated at least 3 months. Government ID ng pasyente at na nagdalakad, photocopy rin po. Barangay Indigency, nakapangalan sa pasyente, original copy. Yan, ay po siya sa Indigency. Same lang din naman silang requirements ng guarantee letter. Pero ito po kasi, ito yung gamot na bibili nila sa Mercury, tapos maghihintay ka lang ng text, tapos tsaka nyo kukunin yung gamot doon sa kay Senator Erwin Tulfo sa AXIS office. Kasi isa lang kasi ang office nila eh. Ngayon, yung medicine na yon para lang po sa mga cancer patients, sa mga dialysis patients, sa mga kidney transplant na may gamot na iniinom pang BP, mga ganun lang pang BP, pang high blood, mga ganyan lang po yung binibigay nila. Which is okay din, di ba? Ngayon, ang pangatlo naman na sasabihin ko sa inyo, yung referral naman. Referral lalo na sa mga burial assistance. Ito, sasabihin ko po sa inyo requirements para hindi po tayo magkamali, ha? Nasa na yun? Sinave ko yun eh. Wait. Hanapin natin. Ayan. Ito naman sasabihin ko sa inyo, yung requirements, kung gusto niyo ng referral sa DSWD, si Senator Erwin Tulfo ay nagbibigay po ng referral sa DSWD. Ang mga requirements po, isa-isa niyo po pwede niyo pong i-save, pwede niyo i-post tong video na to para maano rin. For hospital bill, medical certificate abstract, statement of account, promissory note kung nakalabas na ang pasyente at may balance pa sa ospital. Social case study. Yan. For laboratory, medical certificate / abstract, either doon. Laboratory request, quotation. Yun po yung mga ano. For therapy, hindi ko alam kung anong therapy ba to. For stroke patient ata to. Anyway, medical certificate, abstract, prescription, request, quotation. Yan. For medicine, yan sinabi ko. Medical certificate, abstract, prescription. For hemodialysis, medical certificate / abstract, treatment protocol, quotation. For burial, ito yung marami nagtatanong sa akin nito eh. Death certificate, funeral contract, promissory note, kung nailibing na at may balance pa sa funeral. Yan. Please attach original barangay indigency and photocopy of ID of both patient and representative together with authorization letter. So, ibig sabihin, kung yung pasyente hindi po kaya maglakad ng mga dokumento, yung kamag-anak, kailangan may valid ID rin yung maglalakad at syempre yung pasyente at syempre gagawa po ng authorization letter na ino-authorize nyo yung maglalakad para po sa inyo. Mas maganda kung kamag-anak po talaga. Ngayon yung sinabi ko sa inyo to, referral lang po to sa DSWD. Pag may referral na po kayo, bibigyan po kayo ng referral galing kay Senator Erwin Tulfo. Yun yung po yung dadalhin nyo sa DSWD. Hindi na po kayo kukuha ng schedule doon. Pero alam ko naka-hold na yun ng DSWD. Based na nakikita ko sa sa social media. Kasi hindi pa ako nakapunta ng DSWD. Ngayon, pag may referral na, syempre, bukod naman yung requirements sa DSWD. Alam niyo naman siguro kung ano yung requirements. Ilalagay ko na lang din sa description kung ano yung mga requirements sa DSWD. Anyway, yun lang po. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede nyo i-comment sa baba. Sasagutin ko po lahat yan.
Ngayon, wait lang. Yan. Ngayon, ano pa ba sasabihin ko? Um, Meron pa ba? Basta pag may mga tanong kayo, pwede nyong i-comment sa baba at lahat po yan sasagutin natin. Tapos, kung paano pumunta sa AXIS kay Senator Erwin Tulfo, nagawan ko po yan na separate video. Kung hindi nyo pa po nakikita, ito po yon yung thumbnail niya. Yan. Pwede nyo pong ilalagay ko rin po sa description kung ano po yung kung paano pumunta doon sa office nila para hindi po kayo maligaw. Ayun lang po, sana nakatulong tong video na to. And kung gusto nyo pa ng mga ganito, pwede nyo i-comment sa baba. And para ma-update kayo, pwede nyo ako i-subscribe dito, John R. Boys. I-click nyo yung bell para ma-notify kayo kung may mga bago tayo at updated na pwedeng pasahan. Kasi nga po, nakakalungkot na sobrang daming manloloko talaga, no? Pati yung pagsasabi ng information sobrang, ewan ko, ba't hirap na hirap sila magsabi ng totoo, di ba? Kaya pag napanood nyo tong video na to, magpasa kayo agad kasi alam nyo naman, di ba? Alam ko sa mga matatagal dyan, alam na ito na minsan paiba-iba sila ng mood eh. Alam niyo yun, minsan may pondo, minsan wala, minsan meron, minsan wala, di ba? Ngayon wala, next week meron, di ba? Kaya pag napanood nyo yung video ko, magpasa agad kayo. Kasi lahat po ng ina-upload ko, real time po ito. At the same time, totoo po lahat to, legit po to. Lahat ng mga ina-upload kong video napasahan ko at sinishare ko po agad sa inyo. Tulad nitong video na ginagawa ko, November 21, kakakuha ko na ng gamot, ginawan ko agad ng video, hindi ko na inedit, upload agad kasi hindi naman importante yung mga, ano, di ba? Yung mga tawag nito, yung mga effects na yan. Yun lang po, i-follow nyo ako dito sa sa YouTube ko, John R. Boys, or sa Blue App ko, John R. Boys lang din. Ingat po palagi kung nasan man tayo, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.